Pangatlong unit to natin ngayong araw, LX10, LX20. Tapos ito, ino ko lang muna yung mga maliliit. And then balik tayo sa mga active module. Tapos mga malalaki ulit siguro. Meron tayong babalikan na CE50. Ayan, Kevlar ko no ito. Truck pang kulay pangalan GT2-13 na power amplifier. Ang ganda ng mukha niya, ba? Angas ng mukha niya. Tapos may digital dito. Parang dating niya, parang Tucson din. Okay. Ayan, kaya binuksan ko na agad yung, tinanggal ko na agad yung takip para mas mabilis yung video natin, di ba? Pan combo namin dito ay tuwing palit daw na yung fuse, putok. Tuwing palit ng fuse, putok. Dito na side, ayan kung makita nyo. Hindi makita gano'n sumikwat eh. Putok yung fuse dito. Tuwing palit niya, puputok. Nasabi ko sa kanya, may problema yan, either MOSFET or power transistor. Ayan, unang-una sa lahat, shoutout, and then maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit niya. Malayo pa to eh, nakalimutan ko lang kung taga Antipolo or Rizal, basta mga ganong area siya. Ito yung mission natin for today's video. Sana magawa natin. And then ito, para malaman natin kung ito lang yung may problema, tanggalin ko muna to. Tapos plug in natin. Kapag ganyan guys na may pumuputok yung fuse nya, huwag nyo nang pilitin. Huwag nyo nang ulit-ulitin nakakapalit-palit ng fuse kasi lalo lang masira. Tapos lalo pag nilagyan nyo ng mataas na value yan, lalo lang masisira. Okay? Teka lang, yung iba pala yung panito, yung kable nya, ay yung saksakan. Hanap tayo ng compatible dito. Okay, ko na siya sa may bulb natin. Kailangan ng adapter eh. Ayun, tinanggal ko na ito kasi may bumutok yung fuse dito. Ibig sabihin may problema ito. Dito, check muna natin or testing natin. Okay. O ayan normal yung bulb natin. Parang dating talaga nito, parang Tucson yung dating nya. Or basta may nagawa akong ganitong mukha eh. Meron siyang digital display. Ayun, saan yung tester natin? Dito baba lang pala ang bias nya, nasa point, alas wala pang di pa maabot ng 0.25 to pwedeng baguhin to, i-fix bias na lang natin to. Parinig nila i-fix bias na lang natin to. Bagsak natin mga 0.26 para tumaas-taas naman konti, masyadong mababa na, siguro sira na yung mga trimmer nyan. Dito naman hindi na natin testing to kasi may puputok na fuse eh. Ngayon gagawin natin, tanggalin natin muna ito, tapos hanapin natin kung alin yung may shortage yan, kung bakit puputok siya. Okay? Stay tuned lang kayo. Tapos ko na yung board, and then may story na ng repair pala ito. May story na ng repair 150 kadisi, kwan lang. Parang dating nito CE7, board ng CE7. Iba lang yung kulay, iba lang yung pattern, pero kung titingnan mo dito sa amplifier nya ay isa lang sila. Yan, sunog yung board dito, sunog yung mga parts po. Sunog yung mga parts. Ito sunog. Kailangan natin baklasin ito para may paggagayahan tayo mamaya nito. May story na ng repair. Ano, 150 ohms ang nilagay nila, 150. Okay. Tapos i-fix bias na lang natin mamaya to. Kung papansinin ko or papansinin nyo, kung lang to, ka-design lang talaga ng halos CE7 lang datingan nya. Ngayon, para malaman nyo kung saan banda yung sira na output, ito lang yung diskarte yan. Sa diode pa lang malaman nyo na yan kung saan banda yung sira, either dito or dito, sa negative or positive. Kapag dito yung shorted, ibig sabihin may sira na output dito. Kung dito yung may shorted na diode, ibig sabihin may sira din dito na output. Kung dalawa, di dalawang side, pero kung isa lang, dito ko lang magbabaklas. Okay? Dito hindi naman sa short, wala siyang short. Dating dito, ito, ayan ito yung short dito. Baliktarin natin yung test prod. Ayan, kailangan pag reverse dapat wala, meron pa rin focus tayo dito sa may side na to. Ito na yung pagkakataon, or ito na yung time na baklasin mo na yung mga bloke dito. Baklasin mo yung mga bloke dito para ma-check mo na pa isa-isa kung alin yung dito yung may short na power transistor. Okay? Tanggalin muna natin yung short dito bago pumunta rito. So ngayon guys, bali eto na.
Tinanggal ko na yung bloke, tapos na-check ko na lahat ng output na to. And then ito yung nakita ko sira, oh. Isa piraso lang. Sana isa lang, ha. Short lang kasing nakita ko, yung leak parang, although parang wala namang leak na, short lang. Ayan, oh, short to, short. Ayan. Pagdating dito, wala to, nasa normal na ito. Baliktad, oh. Dapat papalo yan kapag may leak or sira, buo. Basta itong isa, oh, tanggalin ko muna to. Tanggalin natin to, tapos balik natin yung bloke para malaman natin kung may shorted pa or wala na. Tapos proceed tayo rito. Kaso mukhang pababaklasin ako nito ng kabilang side kasi wala tayong paggagayahin kung sakali. Natanggal ko na yung output na nandito. Nawala yung short. Ang problema sa may kabilang side, parang may leak to dito. Wala nga short pero leak. Eto, i-reverse natin. Oh, wala, di ba? Hindi man lang gumalaw, oh. Pero dito, tingnan nyo. Tapos pag reverse ko, taas ng galaw nito. Parang may kwan talaga, parang may leak. Try kong, or kailangan kong baklasin muna ito ulit sa kabilang side na bloke para ma-check talaga natin maayos. Tinanggal ko na yung mga bloke, wala naman ako makitang sira. Kaya siya parang leak ang dating kasi yung ito may linya pala papunta siya dito sa loob. Kaya siguro nagkaroon ng parang leak dahil may problema pa sa loob siguro nito. Okay, balik ko muna itong bloke. Siyempre kailangan manigurado tayo. Pinunot ko na lahat, tapos ipaliwanag ko na lang sa inyo yun. Sa inyo kung ano mga pinagpapalitan ko para hindi na umaba yung oras natin. Ito, automatic sira to. 5532 dito sa may OP amp nya. Kapag mga ganitong klaseng design, yung mga sa CE series, kadalasan nasisira itong 5532 sa OP amp nya. Minsan nakala mo shorted dito sa may 15 volts na Zener diode. Shorted, akala mo shorted. Pag binunot mo naman, tapos i-check mo yung diode buo, pero dito shorted pa rin. Dito yung tagos nya, no? Sa may 5532, sira. Yan, sira, oh. Ito bago na to, binaltan na natin. Tapos dito sa ground, yung halos fusible yan, 3 ohms. Yan, ito 3 ohms to dito. Ito yun, oh. Dito banda siya, oh. Yan. Kaya binaklas ko to kasi kinuha na natin ng idea. Ayan, 3 ohms to, no open. Binaltan natin, yung malaki na. Tapos, yung mga pinapalitan ko lang yung paliwanag ko sa inyo, o ipakita ko, ah. Ito, 470. Yan, 470 ohms ito. Tapos dito yung transistor na 2L. Yan, 2L meaning 5401. Tapos ito naman G1. G1 naman ito. Buti may nakasulat sa board. May nakasulat sa board dito. Kahit maliliit pero may nakasulat. G1 5551 naman ito. Tapos ito yung 150k. Inabot ito ng sunog dito. 150k ito. Tapos dito, hindi natin ginalaw yan kasi dati na yung ganyan. Although buo pa naman siya. Tapos ito yung FR, yung fast recovery diode na 107. Ito to. Pinalitan ko na rin yan kasi shorted. Shorted yung isa. Ito. Ito yan. Shorted ito. Ito pinalitan natin. Fast recovery diode. Tapos dito 470 ohms. Yung 2L. Tapos G1. Tapos 150k. Tapos dito 3 ohms. Okay. Tapos ito GRC 5532. Nakapirate tayo dyan, ah. Ngayon try natin na i-plug ito. Tingnan natin kung anong mangyari. Although i-fix bias pa rin natin to. 3 auto to 3K. Mga nasa 2.7 yung value nyan. Although try muna natin. Ay, balik ko na yung board. Ayan, binalik ko yung tornilyo rito. Tinanggal ko kanina, akala ko magbabaklas pa ako, eh. Ayan, nakabalik na yung mga kable. Magsukat tayo. Ay, naka-bulb pa rin tayo, ah. Mag-bulb tayo para sigurado. Op, yeah. Okay, hindi na. Para baliktad yung kanya. Dito yung signal niya, eh. Andun yung protect sa taas. Okay. I-fix bias pa rin naman natin to. Mamaya na lang kapag magiging okay na. Teka lang. Hirap ng one man game. Dito baliktad. May bias na pero baliktad.
Oh, dito. Ang hirap. Oh, ayan oh, nasa 0.25. Diba? May biasing na siya oh. Then nag-relay na eh. Ibig sabihin wala nang DC out yan. Oh, ayan oh. Diba? Tapos dito sa may main drive niya nasa 0.5. Okay, working na. Yun lang yung mga pinampalitan natin. Ang sinabi ko kanina, yun lang yung nagiging sira niya. Ngayon, i-fix bias natin para sigurado. I-calibrate natin yan. Yung 3K, try natin na mga 2.7. Basta balikan ko na lang kayo kapag nakuha ko yung bias niya. Itataas natin ng konti. Siguro mga 0.26. Basta taas ko lang ng konti siya. Same din ito. Itataas din natin ng konti ito kasi masyadong mababa yung bias nito eh. Calibrate ko na agad. Kinalibrate ko na agad kasi kanina, di ba, parang mababa siya. Halos nasa 0.25 lang. Masyadong mababa naman. Ngayon, Phoenix bias ko na rin para mas matibay siya. Ang unang subok ko, yung 2.7 talaga na isang piraso lang. Kaso lang mataas. Bumabagsak siya ng 0.5. Umabot siya ng 0.5. Ngayon, in-adjust ko. Ang ginamit ko na value is 1.2 nagiging 2.4. Masyado naman mababa. Halos nasa dito lang, nasa 0.24 lang yata yun. Ngayon, ang ginamit ko ay 1.2 and then 1.5. Ang labas niyan 2.7 pa rin naman eh. Pero siguro bumaba yung resistance kasi naka-series siya. Ang labas nito is nasa halos magpo 0.3 na. Ito na yung tamang bias na gusto ko. Okay? Ayan, pakita ko sa inyo. Oh, ayan. Kanya na 1.2 and then 1.2 and then 1.5. Tingnan nyo ngayon anong nangyari. Mas maganda to, medyo mataas ng konti. Oh, ayan oh. Yan naman lagi yung nagamit ko eh. 'Di ba? Oh, para mas makita sa ilaw oh. 'Di ba? Oh, goods na. Oh, hindi siya ganoon kangungo, hindi siya ganoon kainit. Mas maganda. Against nung kanina na masyadong mababa yung kanina. Halos kulang-kulang 0.25 eh. Okay, ito goods na to, pwede na ilaban to. Waiting sa audio na lang ito. Ito Phoenix bias ko na rin ito kasi normal naman ito eh. Medyo mababa nga lang yung bias niya. Medyo inangat natin ng konti. Konting-konti lang. Same na naman yung value ginamit ko dito against sa dito. 1.2, ayan, 1.2 and then 1.5. Nakalabasan yan is 2.7 pa rin naman. Ayan o. Ito siya o. Yan. Para di na mababa yung video natin. Ito siya. Sana 302. Ayan. 3K. Ngayon, nakakuha na yan, naka-fix na yan. Tingnan nyo yung magiging kalabasan nya. Okay, binalik ko na yung mga kable ha. Binalik ko na yun. Ayan. Tapos, ang sabi pala ni Bossing sa akin, parang pinapadagdagan yata ng output to. Kaso hindi naman output to nandito eh. MOSFET to. Na hindi naman na pwedeng hindi na pwedeng dagdagan. MOSFET yan. MOSFET, hindi siya output. Okay. Yan. Wala nang shortage yan ha. Ayan, nag-normal na siya. Ngayon, ito yung bias na ito sa may ni-repair natin. Ay, kulang pa pala ng output to. Hindi pa nadagdagan pala. O, ayan ha. Inaas lang natin ng konti kasi masyadong mababa naman yung isa. Parang nahalos na sa hindi pa umabot ng 0.25. Ayan. Inaas lang natin ng konti ha. Okay. Ngayon, nadagdagan ng output to. Kulang pa pala ng output na isa. Yung nandito sa ilalim, yung shorted, dagdagan ko pala muna. Saglit lang, hindi ko pala nadagdagan to. Nagdagdag na ako ng output pala. Ito. Yan. C5200 output yan. Okay. Tapos, siyempre, inangin natin tong fuse para hindi siya makawala. Inangin natin. Okay. O, yan lang. Basta yan lang yung sira ha. Isang output. Dito, ano ba yun? Itong 5532 sira to. And then Phoenix bias natin. Paulit-ulit na lang, sabi ng iba, paulit-ulit tayo. Okay, balik ko muna to. Tapos audio test na tayo. Ko na yung board ng channel 2. May input na rin nakalagay to. And then speaker. Tapos ginalaw-galaw natin yung mga switch sa likod. Ngayon,
Okay, tinisting ko na ito eh. Ang problema ay yung control kapag nasa full volume siya, nawawala yung tunog niya. Okay, cellphone natin na isa, itong audio source natin. Ngayon, may audio na siya. Ayun, no? Kapag naka full volume lang naman, no? Tapos itong channel 2, ito yung ni-repair natin, ha. Ano? Kapag nasa full volume siya, nawawala yung tunog. No? Pero sa audio, may audio na talaga siya. Palitan muna natin yung control. Palitan natin yung control para wala na masabi si bossing. Okay, stay tuned muna. Palitan natin yung control. Ito, binaklas ko na yung front panel. Ang problema ay wala tayong pamalit ng 10K na stereo na katulad ng gamit nila. Ayan. Ang meron ako is 50K na stereo na tapos wala pa siyang, hindi pa siya ganun kaganda, walang groove. Tapos meron man tayo dito pang power amp 10K pero naka mono. Ito kasi naka stereo. Kasi yung isang paa nito, itong side na to sa may kabila, ito yung nag-adjust ng control. Yan, nag-adjust ng control. Tapos yung dito sa loob, ito naman nag-adjust ng indicator dito kung ilang dB na siya dito. Ayan. Ito nag-adjust. Kaya pag nilagyan mo ng mono, gagana naman na mono. Dito mo siya ilalagay sa may signal niya. Gagana naman siya, maging normal. Ang problema dito, mawawala yung indicator dito, hindi gagalaw. Kapag pinipihit mo, hindi siya gumagalaw. Di ba? Ngayon, wala tayong choice kundi lang ito. Contact cleaner tsaka contact cleaner. And then may kunting halong langis ng konti. Ito to. Contact cleaner to. Langis lang yung lagayan niya kasi naubos na yung hangin. Kaya pinakatakan lang natin tapos pinihit natin. Good news, naging okay siya. Siguro matagal na na-stock ito, hindi lang nagagalaw. Naging normal. Kahit naisagad mo siya, naging normal. Pasensya na kayo, ha. Okay, sa palitan natin, di ba? Mas okay pa to. Original pa niya control to eh. Baka marumi lang. O, ayan. Tapos wala kasi tayong stock eh. Na ganito klaseng control. 10K na stereo. Ito, pakita ko sa inyo na magiging normal yan, ha. O. Tapos, switch on. Pasensya na kayo tawag nito, one man game tayo. Yan itong muna channel 2, pasensya na, isang kamay lang kumawak, makabakong kurente tayo. Todo ko hindi na siya, naka full volume na to tapos naka 80 tingnan nyo, gumagalaw yung channel 2. Tingnan nyo, makikita nyo 74, 62, 48, 35. Gumagalaw, di ba? Same din dito sa may channel 1. 55, 38. Habang pinipihit mo, nag-iiba yung signal na papasok. Iba rin yung galaw ng decibels dito sa may indicator. Full volume ko. Naka full volume. Wala na siyang hindi na siya nawawala. And then yan, okay na. Okay na yan, balik na natin. Ayun lang, naging working siya. Buti na daan sa, tingin ko marumi lang talaga siya or na-stock siguro ito. Okay, balik natin. Tapos tornilyo natin to, final testing tayo. Balik ko na yung front panel. Okay. And then ito, natornilyo na natin to. Yan, nakatornilyo na to, naka-fix na. Okay, tapos naka 220 na pala tayo. Yan, naka 220 na to. Bahala ka dyan. Okay, channel 1 solid. Channel 2 wala na music. Solid din yung tunog niya kahit paano. Parang kasin lakas ng kwanto mas malakas na konti sa Ace na CE5.
Okay, hanggang dito na lang yung video natin. Okay na to, working na to. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguan lang. Take note, medyo bago-baguan lang ha. Sa mga master, tawanan lang nila yung ganito klaseng kalalaking amplifier. Basic na lang sa kanila ito. Sir, ng... kalimutan ko na kung taga saan. Basta, okay na itong GT2 na 1.3 GBL mo ha. Maraming salamat ulit sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Next ko na lang yung ditubo niya na amplifier. Wala pa tayong materialis nun eh. Okay, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, shop natin Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.